Matapos magsagawa ng paghiganti ang Israel sa Houthis ng Yemen na kung saan gumamit ang Israel ng jet fighters at pinasabog ang mga oil facilities na nasa Hodeida Port, Yemen na pinaniniwalaan na ginagamit ng Iran upang pagdaanan ng kanilang mga armas bilang supply nila sa Houthis na kung saan ginagamit naman sa pag-atake sa Israel, pag-atake kahit mang saang dako. Ito ay ayon sa Israel ay nagsagawa na naman ng pinakabagong pag-atake ang Houthis papuntang Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, "We will harm those who harm us." Nitong nagdaang Biyernes lamang, alas 3:00 ng madaling araw sa Israel, ay nagsagawa ng direct attack ang Houthi mismo sa Israel. Pero bigo na makadapo ang missiles at drones nito sa mismong lupain ng Israel sapagkat sa airspace pa lamang ng Tel Aviv ay sumabog na ang mga missiles at drones ng militanteng grupo ng Yemen. Pero kahit na ito ay sumabog lamang sa airspace ng Tel Aviv, masama pa rin ang loob ng Israel dahil merong isang Israelita na namatay, 10 ang sugatan. May mga properties din na nadamage sa naturang pag-atake ng Houthis. Nagbunyi ang Houthis sa kanilang ginawa sa Israel habang tahimik naman ang Israel na tila may binabalak na gagawin. Hindi umabot ng 24 oras, lumipad ang jet fighter ng Israel at nagtungong Yemen. Yun pala, naghiganti na ang Israel at tinumbok nito ang oil facilities ng Yemen na nasa Hodeida Port. Paglilinaw pa ni Benjamin Netanyahu, hindi aksidente ang target na iyon. Yun talaga ang target ng Israel sabagat ang lugar na yun ay ginagamit sa terroristic plan ng Houthis sapagkat ang lugar na iyon ay ginagamit pala ng Iran upang bagsakan ng kanilang armas bilang suporta nito sa Houthis. Merong mga news agencies na nagsasabi na 3 raw ang namatay sa naturang pag-atake ng Israel pero ayon sa CNN, 6 at marami ang sugatan. Binigyang linaw ng Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant kung bakit sila umatake sa Houthis ng Yemen. Ito ay bilang ganti sa kanilang ginawang pag-atake sa Israel nitong Biyernes na kung saan pumatay ito ng isang Israelita at marami ring sugatan. Ayon kay Yoav Gallant, bawat dugo at buhay ng Israelita ay merong halaga at malaki ang kapalit nito. Ito ang pinakaunang direct attack ng Houthis sa Israel. Ito rin ang pinakaunang attack ng Israel sa Houthis. 9 na buwan ang nakalilipas mula ng magkagera ang Israel at ang Hamas. Matagal na panahon na hindi pinapansin ng Israel ang Houthis sa kanilang provocation sa Israel dahil hindi naman direktang tinira ng Houthis ang lupain ng Israel. Binobomba lamang nila at hinahijack ang mga barko na nalilink sa Israel na dumadaan sa Red Sea. Tanging mga allied countries lamang ng Israel ang nagsasagawa ng retaliation sa grupong ito. Pero hindi na nakatiis ang Israel nang meron ng Israelita ang namatay dahil sa pag-atake ng Houthis. Kaya hindi pinaabot ng 24 oras ng Israel at agad na sumalakay sa Yemen. Ayon sa Houthis, hindi raw nila na-detect ang fighter jets ng Israel. Pero matapos na umatake ang Houthis sa Israel at matapos na ring gumanti ang Israel sa Houthis, alam niyo ba na nagsagawa na naman ng bagong pag-atake ang Houthis sa Israel? Pero ito ang kanilang napala. Sabado nang maghiganti ang Israel sa Houthis. Pero alam niyo ba, Linggo ay gumawa na naman ng bagong pag-atake ang Houthis sa Israel. Ayon sa report ng The Guardian, nagpakawala ng missiles ang Houthis at tinuhog nito ang port city of Eilat na nasa Israel. Pero bigo ito dahil sinalubong na ng mga interceptors ng Israel ang mga missiles na pinakawalan ng Houthis. Walang kadala-dala ang Houthis dahil matapos silang basagin ng Israel, nag-anunsyo pa ang Houthis na kanilang tinarget ang US ship na nasa Red Sea. Walang pagdadalawang isip ang Houthi military
sa kanilang pag-anunsyo nga sila nga ang may gawa sa pag-target ng US ship sa Red Sea. At can you imagine mga kaibigan, ito ay pagkatapos lamang na atakihin ng Israel ang Houthis ng Yemen. Palala ng palala ngayon ang sitwasyon sa region sapagkat matapos atakihin ng Israel ang Houthis ng Yemen, inakusahan ang Saudi Arabia na kasama daw ng United States of America na binomba ang Houthis ng Yemen. Pinapalabas ng Houthis na tinulungan ng Saudi Arabia ang Israel. Ang dahilan kung bakit nagalit ang Houthis sa Saudi Arabia dahil pinahintulutan daw ng Saudi Arabia ang Israel na dumaan sa air territory ng Saudi Arabia papuntang Yemen. Ayon sa report ng MEM or Middle East Monitor, ibinalita na talagang dumaan ang jet fighter ng Israel sa aerial territory ng Saudi Arabia. Ang tanong ngayon, bawal ba ito? May paglabag ba ang Israel? Maaaring matawag itong paglabag kung hindi ito pinahintulutan ng Saudi Arabia. Pero ang problema, ayon sa MEM, na bago magsagawa ng paghiganti ang Israel sa Houthis, ay nagpaalam pala ang Israel sa Saudi Arabia na sila ay dadaan sa kanilang aerial territory. Ayon sa report, mismong Israeli forces ang nagkumpirma na bago sila magsagawa ng pag-atake sa Yemen sa Port of Hodeidah nitong Sabado, ay nag-advance info ang Israel sa Saudi Arabia kung papayag daw ba ang Saudi Arabia na dadaan ang mga warplanes ng Israel sa aerial space ng Saudi Arabia. Pero alam nyo ba kung ano ang reply ng Riyadh? Pumayag ito na dumaan ang warplanes ng Israel sa kanilang airspace upang bombahin ang Houthis ng Yemen. Ayon kay Duron Kados, isang radio station's military correspondent, at kinumpirma nito na ang maraming warplanes ng Israel ay dumaan nga sa airspace ng Saudi Arabia sa kanilang journey papuntang Yemen. Matindi ang galit ng Houthis sa Saudi Arabia, lalo na matagal nang hindi maganda ang ugnayan sa pagitan ng Saudi Arabia at Houthis. Maging ang isang Hebrew newspaper na Yediot Aronot ay kinumpirma na napakarami nga sa mga jet fighters ng Israel ang dumaan sa airspace ng Saudi Arabia. Pero nang tanungin ang Saudi Arabia tungkol dito, sumagot dito ang Defense Ministry of Saudi Arabia na si Brigadier General Turki Al-Maliki. Idininay niya na involved ang Saudi Arabia sa pag-atake ng Israel sa Yemen. Dagdag pa ng Saudi Ministry of Defense, and I quote, "Saudi Arabia has no relationship or participation in targeting Hodeidah, and the kingdom will not allow its airspace to be infiltrated by any party." Pero iginiit ng Israel na nagpaalam sila sa Saudi Arabia. Marami tuloy ang mga nagsasabi na baka nagsisinungaling lang ang Defense Ministry of Saudi Arabia para hindi madamay ang Saudi Arabia sa gulong ito. Dagdag pa ng Israel, hindi lang Saudi Arabia ang kanilang pinagpaalaman, maging ang US Administration and Central Command. In-inform nila ito isang oras bago magsagawa ng pag-atake ang Israel sa Yemen. Pero ayon naman sa US, wala daw silang participation. Pero kahit na nag-deny ang US tungkol sa pagpapaalam ng Israel sa kanila na aatakihin ang Yemen, ayon sa kanya, may karapatan daw ang Israel na protektahan ang kanilang sarili. Merong mga tao na nagsasabi na para lang hindi gumulo ng husto ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Houthi, mas mabuti na i-deny ng Saudi Arabia at United States of America na talagang nagpaalam ang Israel sa kanila. At meron ding mga nagsasabi na baka nagsisinungaling ang Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? May kinalaman ba ang Saudi Arabia sa pag-atake ng Israel sa Yemen? Take note na ang Saudi Arabia ay matagal na ring kalaban ng Houthis. May kinalaman din ba ang USA na matagal na ring kinakalaban ng Houthis? Ayon naman sa ibang mga eksperto, nasa giyera, normal na lang ang may magdi-deny kung sino ang may kagagawan ng isang bagay.